Ayan. So, balik tayo sa homepage ng ng Power Automate. Then, para ba mag-create dito, so, pwede kang copilot kung tatamad kang from scratch. Pero since masipag tayo, ayan, from scratch tayo gagawa. So, sabi ko kanina, meron tayong different ways na pwedeng mag-trigger ng Power Automate. Actually, dalawa lang pala. Yung automated saka yung manual. So, pag mga automated, like itong by event or by schedule, ayan, ito yung mga automated, no? Pero yung pag manual kasi, ito yung gusto mo lang i-test yung automation mo. Gusto mo lang i-try anong mangyayari dun sa flow na gagawin mo, no? So, ito yung gamitin natin. Ayan. So, pwede rin to. Itong sa template, sabi ko kanina. If mayroon dito na template na pwedeng gamitin, much better, no? So, di ka na mahirapan maghanap ng mga actions and triggers, pati yung ang term doon, connectors. Ayan, nagagamitin mo. May template na si Power Automate na magagamit. So, from scratch tayo gumawa. Try natin yung Instant Cloud Flow. Ayan, so lagay lang tayo ng flow name, like demo, automate, Power Automate, PA. Then, manually trigger flow. Ayan, so pag open nyo, ito ilalabas. So, para siyang draw.io na pwede kang dito. Ayan, drag and drop. So, ito yung new designer. So, previously kasi si Power Automate, ang tawag pa sa kanya is Microsoft Flows. Ayan, so yung previous na design ng flow, Microsoft Flow is ganito. Save and switch. Lagay daw ng action muna. Lagay tayo ng any action. Ayan. So, ganito yung itsura dati ng ng Power Automate ng Microsoft Flows pa yung tawag sa kanya. So, very basic siya tignan. Pero kung mas maganda sa inyo yung ganitong design or workspace or canvas, ayan, so ito gamitin nyo. Pero kung gusto nyo medyo medyo bago tignan, so new designer na yung gamitin nyo or yung default. Then, meron pa ditong send feedback. Ayan, kung gusto mong magbigay ng survey kay Microsoft. For example, sira yung certain action. Then, eto flow checker. Ayan, so good thing may ganito, no? So, pag sobrang dami na ng ginagawa mo, tapos gusto mo lang i-check if ever na magkakaroon ng issue yung flows mo or yung Power automation mo. So, pwede mong i-click to. So, automatically hanapin niya yung mga error. Then, ilalagay niya dito sa dito sa flow checker na to. Then save, ayan. So, parang lang siya sa Power Automate, ay sa Power Apps. Siya yung parang sinisave mo lang siya. Tapos yung test naman, ito yung parang play button. So, wala lang dito yung ang wala lang dito is yung publish. Ang meron dito is yung turn on. Ayan. Yung turn on kasi alam ko is meron lang siya sa sa mga automated na flow. Etong mga manual flow, wala siyang ganun. Yung kiniklik yung turn on. So, tapos, ito yung trigger. So, manually trigger a flow, no? So, manual siya. Then, add tayo ng sample action. For example, gamit tayo ng Outlook. Wait lang. Ito pala yung tawag dito yung mga actions. Ayan. So, meron tayong AI na, no? Dati wala yan. Mga built-in. Iba dito premium. Pag may nakita kayong diamond dito, premium yan. So, pag premium, wala tayong access dyan currently. Kasi lang tayo basic license sa Office 365. Ayan. So yung mga walang diamond, dapat capable tayong gamitin. So napakadami, no? Sabi nga sa intro kanina, 600 plus connectors daw yung pwedeng gamitin. So for example, pili tayo ng Office 365 na Outlook. Ayan. So under isang connector, itong Office 365 Outlook na to, maraming actions na pwedeng gamitin.
So let's say gagamit ako ng send email. Ayan. So if ever na may mga ganito kayo nakita, no, yung mga V2, V3, ang gamitin nyo lagi yung updated. Kasi most likely kaya may V3 or updated na na action kasi may mga functionality doon na hindi pa available doon sa V2 or baka mag-cause ng issue. Ayun, or baka di siya compatible sa ibang action pag pinagsama-sama sila. Kaya ang record doon is gamitin yung pinaka updated. So for send email, V2 lang nakikita ko dito. So ito yung gagamitin ko. Ayan. So every action may mga tinatawag ditong parameters. Yung iba dito tawag is properties, no? Ayan. For example, itong send email sa Outlook. So ito yung parameters niya. Or mga properties na dapat mong i-fill up. Ayan, if required. So para masabi kong required, meron siyang asterisk, no, sa taas. Ayan, yun po. So for example, yung 2, syempre sa email, syempre dapat mag-send tayo kasi nung sisendan natin. So for example, ako na lang din. Ayan, subject, for example, demo, Power Automate. Then sa body, kung anong message yung gusto mong iparating sa sa makaka-receive or sa recipient mo. So let's say lang tayo. Affirmation message, no? You're great. You're a great singer. Ayan. Then dito may mga optional na parameters like dito advanced parameters yung tawag sa kanya. For example, gusto mong lagyan ng CC, BCC, etc. Yung gagawin mong automation. So for this sample or demo, yung basic lang na requirements, yung mga required lang yung gamitin natin. So pwede mo gawing din, ayan, kung importance yung yung email na i-send. Ayan, so walang save button dito, iyan mo lang to. I-click mo na yung collapse, automatic na siya ma-save dito, no? Yan. Yan, so make sure na kada galaw nyo dito, i-save nyo para lang kayong nag-edit sa Microsoft Word or Excel. Kasi kapag namatay yung laptop nyo, tapos di na save, back to kayo, 0. Yan, saving siya, tapos ayan, so lalabas dito na ready to go. Kapag may error dito, lalabas sa flow checker. So try nating palabasin yung error. For example, tanggalin natin siya ng required field. Ayan. So pag click nyo tong flow checker, dapat ma-capture niya, no? Ayan, 2 is required daw. So balik lang natin 'yon. Yung tinanggal ko kanina. Then save ulit natin. Saka click natin yung test. So pag unang try nyo pa lang mag-trigger ng automation nyo, naka-gray out tong automatically kasi wala pa siyang gagamiting reference, no. So manually yung gagamitin natin. Yan. Tapos may part din sa sa Power Automate na pwede kang maglagay ng input sa parameters mo, no. Which is siya, very useful. Ayan, for example, gusto mo magbago yung input mo every time na magra-run ka. So pwedeng manually. Or kapag automatically naman gagamitin mo yung same inputs mo last run mo, pwedeng automatic na lang gamitin mo. Ayan, mamaya example ko para mas gets nyo, no. So click nyo lang yung test, tapos ito yung yan. So every connectors, ayan, may mga may mga required permission ka dapat na i-submit or i-accept. So for this one, Office 365, yung connector na gagamitin natin. So need natin i-require yung permission niya. Ayan. Continue mo lang to. Then, ayan, run flow. Ayan. Wait lang. Meron pa pala. So may time din kasi dito na kung sinong nag-run, for example, nung automation na yon, or kung sino yung naka-login pala rather sa automation na yon. For example, yung connector ko is naka-connect dito sa or naka-sign in dito sa flow na to. Yung account ko yung gagamitin. Kasi may din, for example, naka-shared to sa inyo, tapos connector, for example, ni Daryl yung nakalagay dito. So ang mag-trigger is yung kay Daryl. Ayan. Tapos kapag medyo
ginagamit natin to ng madalas, itong for example, itong automation na to, may mga certain limit yan. For example, nagbabasa tayo ng mga email na sobrang dami sa mga customers natin. So may mga limit yan per account. So pag ganun, pwede nyo palitan ng ibang connectors or ibang user. Ayan. Pero for our service, I think di natin ma-reach yun. Kasi sobrang konti pa ng customers natin. Ayun, so run flow lang tayo ulit dito. Then, click done. Tapos, check ko na lang dito if na-receive ko, no? Yan, so na-receive natin agad yung email galing kay Power Automate. Ayan, so you're a great singer. Ayun. So, ito yung pinaka-basic sample ng Power Automate, no? Then, try naman natin yung manual input. For example, gusto mong mag-request ng input sa user kapag mag-trigger siya ng flow or ng Power Automate automation. So dito sa manual trigger or sa mga trigger mo, click mo yan. Tapos meron ditong parameters. So pwede kang maglagay ng input. Ayan. So pwede kang mamili dito kung anong gusto mo. So for example, text tayo. Ayan, mama mo. Ito yung magiging variable name. Tapos ito naman yung parang prompt. Tama ba? Yan ba yung term doon? Yan. Sinong mama mo? Ayan. Tapos, add pa tayo ng isang input. Let's say date. Yan. So, same kanina. I-collapse nyo lang yan. Tapos, make sure na i-save nyo. Pero wait. So, para ma-try din natin yung expression. Though, pang pa to. Pang next, next session. Try na rin natin, no? Gamit tayo ng tinatawag na ano tawag dito? Element. Yan. So dito kasi lalabas yung mga nilagay nyo sa taas or yung mga ba't di lumalabas dito? Ito i-save ko muna siya. Yan. For example, naglagay tayo ng input dito sa sa trigger, sa unang flow. So in-expect ko dito pag naglagay ako dito, for example, mama mo si yan, lalabas siya dito. Yan, sinong mama mo? Yan, so parang siya, kinol mo lang yung variable na ginawa mo kanina. Ayan, pero input siya nung trigger mo sa unang action or sa unang trigger rather. Yan, tapos yung date kahit wag na yan. Sige, lagyan natin date today. Trigger date. Yan, tapos save natin. Tapos test. Ayan. So kanina kasi may na-trigger tayo ng unang run. So lalabas na dito yung automatic. So pwede mo lang gamitin yung recent na trigger na ginamit mo. Pero since nag-update tayo ng ng trigger na may data input na, pwede mo i-click tong manually. Pag tinest nyo yan, lalabas yung input request. Yan. Sinong mama mo? Ayan. For example, mama mo ko. Ako. Then yung date, for example, yan. Random date. Then, run flow. Yan, sobrang bilis lang. So, dapat may email akong ma-receive na ganito. Ayan. So, mama mo si ako, tapos yung date. Ayan. So, for example naman, wala kang gustong baguhin sa input. Gusto mo lang i-test if ever na gagana pa rin yung flows na ginagawa mo or yung expected na output. So, let's say, for example, add pa tayo ng isang action muna. Let's say Teams chat. Ayan. Para shortcut, gamitin nyo tong search bar, no? Teams chat, create, Teams, post a message. Ito. Yan. So ito yung usual na ginagamit natin kapag magawa ng automation para mag-send ng message sa chat or sa Teams channel. So pili lang tayo, for example, ng
Ayan, ito yung mga parameters ng action na to. Pili tayo ng magpo-post, for example, itong si Flowbot, or kung gusto mo, kung ikaw mismo, user mo na lang ilagay mo. Ayan, so for this example, Flowbot na lang tayo. Tapos sa post-in naman, pipili ka kung anong gusto mong pagsendan, kung channel or ayan, itong others. So for this example, gamit tayo ng group chat. Then automatically si Power Automate, hanapin niya lahat ng mga available na group chat doon sa account mo. So hanapin natin si Vegemite, for example. Ayan. So automatic niyang nakita, no? Then yung message, pwede tayong gumamit ng same message kanina, no? Ayan. Try ko i-copy paste to kung gagana. Ayan. From the send email. Copy paste ko lang yung same na spiel. Ayan. So ito lang yung required na na details sa pag-send ng message sa chat or channel ng Teams. I-close ko lang ulit 'yan. Pero ito, take note sa ganito, di ko siya nire-recommend kasi yung gantong flow is naka-series siya. Yes, gagana siya, pero kapag malaki na yung flows mo or yung automation mo, ang nangyayari dito kasi nakadepende yung mo, etong Teams action mo doon sa result ng email. What I mean is, kapag nag-failed to or matagal yung run nito, ihintayin niya matapos yon or mag-failed before niya i-trigger to. So, ang usual na ginagawa ko dito is ginagawa kong parallel. So, pag parallel naman, actually walang way eh. Kasi pag ginanto-ganto mo lang siya, naka-series pa rin siya, or naka-serial. So, para maging parallel siya, i-click nyo to, right-click, then add parallel branch. Ayan. So, for example, add lang tayo ng dito, ng kahit anong action. Yan. So, ganito yung parallel, no? So, gagawin ko dito, lipat ko natin sa kanan, tapos i-delete ko to, no? Ay, wait lang. Taas ko pala muna. Yan. Ako delete. Yan. So, ito yung parallel branch to. So, ang mangyayari dito, si post message niya is independent na dun sa email. So, pag nag-trigger ka, sabay silang mag-trigger na. So, wala nang antayin na mangyayari. Ayun. So, try natin ulit. Save natin. Then, test natin siya. Tapos gamitin naman natin yung automatically na pang-trigger. Tapos gamit tayo ng recently used trigger. So dito makikita nyo dito, may dalawang option. Ayan, ito yung pinakaunang trigger ko kanina, na wala pang input. Ito yung may input na. Since may input yung natin, yung message natin, gamitin natin yung pinaka-recent. Then, click mo yung test. Ayan, so ito yung mga good error, no? Could not find any valid connection. Ayan. So, a good thing naman dito, ayan, si Copilot is magiging hero mo sa any action mo dito. Kasi every error mo, may lalabas siya na ganito, assist me. So, andito rin si Copilot, for example, di mo alam paano siya gawin, gusto mo i-correct yung yung output, pwede ka magpa-help dito. So, di mo na kailangan gamitin si ChatGPT kasi may Copilot na. Pero may times pala na di advisable gamitin kasi hindi niya makuha yung tamang output na gusto mong makuha. So, si ChatGPT pa rin yung gagamitin mo. Pero yung case na lang yun kapag sobrang complex na yung complex na yung ginagawa mo. So, try natin to kung anong issue, no? Okay. So, valid connection for the shared team service. Okay. So, wala akong connected na connector daw. Meron naman. This should resolve the issue with the connection. Eh? Okay naman. Ayan, so lang to. May mga sometimes may mga bugs yan, no?
si Power Automate. Siguro dahil mabilis ako magpindot-pindot kanina. Anyways, ayan. So, okay na siya. Wala ng error. Test na natin ulit. Hindi. Gets ka na. Kasi gumamit ako ng in-update ko pala yung, tawag dito, yung action. I think dahil dito. So, gagawin ko na lang is test ko na lang manually. Try ko if kagana. Ayan. So, di pa siya sign in. Ayan. Mama mo ako. Tapos, run flow. Ayun. So, may ganong limitation pala, no? So, make sure na kapag nag-update ka ng flow mo, nag-add ka ng mga certain connectors, make sure na manual run ka na lang. Ayan. So, nag-run na siya. Tapos, dapat meron siyang lalabas dito na chat. Ayun. So, ang catch lang dito, kapag ginamit mo yung Flowbot pala, hindi mo siyang madi-delete. Ayan, no? Unlike kapag yung user mo yung ginamit mo. Ayan. If ever mag-try kayo, user na lang yung gagamitin nyo sa dito. Dito sa post as. Ayan. Tapos, isa pa pala, yung kaninang mga run natin, for example, click nyo lang yung back. Tapos, dito makita yung lahat ng mga run natin kanina. Ayan. So, mga test succeeded naman siya. If ever mag-failed siya, for example, may error dun sa mismong flow mo, or kaya nag-time out kasi sobrang tagal dumating nung in-expect na trigger. So, possible siya mag-error dito. Ayan. So, naman to, very straightforward. Start, time, tapos duration, gano'ng kabilis, then status. Tapos yung details, ayan, sino nag-create, etc. Tapos, check natin yung pinaka-recent, no? Ayan, click nyo lang yun, may link na lalabas, may link yan. Tapos pag click nyo, ganito lalabas sa kanya. So ito rin yung lalabas kapag nag-trigger kayo kanina. Hindi ko lang siya pinakita. So lalabas dyan, may mga check mark. If ever na may problem, syempre X lalabas dyan. Tapos i-troubleshoot mo na lang. Ayan. So dito for example, check tayo ng isa. Click nyo yan. So dito lalabas yung mga inputs. Ayan, yung input details. So naka-JSON to na naka-table lang sa kaliwang side. Ayan, ito yung JSON na value. Then ito yung sa output naman. So pag 200, okay yan. Walang error. Kapag mga error naman is 400 or 4xx, ayan. So user error yan. Ayun. Ito yung iba dito, medyo advanced na to. Hindi ko na di-discuss to. Ito, di mo to may edit. Ito yung code na niraran ng Power Automate, no, in the background. Ayan, ito yung about. So yun, so ganoon lang kadali mag-trigger tsaka mag-create ng isang Power Automate na flow. Ayun, sana clear yung part na yun. Then next session natin, discuss natin yung expression. Ayan, expression tsaka yung mga conditions. Ayan. Ito is intermediate na